First of all, magandang umaga po sa inyong lahat. Thank you for coming over in spite of the intensity for whether Bureau protection where we will siguro maraming tulan. And it's always a pleasure to be here with BITAG, Mr. Ben Tulfo, and also our other, wala si anong full name niya? Mr. Orayo. Dumdum. Marilyo na Dumdum. Okay lang, sa Bisaya. Bisaya for OFW organization. Pinag-usapan natin yung dito is a lot of challenges which we face, which can be overcome if we put our minds together, if we come together, at tulungan natin yung mga MSMEs, yung mga medium and small businesses in the country to uplift or to improve the environment for business. Makakatulong yan sa bayan kasi ang ultimate objective namin sa Federation of Filipino-Chinese Chamber of Commerce and Industries Incorporated is to promote investments in the Philippines to generate jobs. Kailangan po natin ng trabaho para sa bayan natin, para sa mga kababayan natin. Napakaraming umaalis dito sa Pilipinas dahil mahirap maghanap ng trabaho. Yun ang sanang ma-address natin as soon as possible. So, this country will move as fast as our neighbors. Alam niyo yung Vietnam dati, 15-20 years ago, they were so far behind us. Ngayon, nasa harap na sila, nasa unahan natin. Pati yung Indonesia, napaka-backward 10 to 15 years ago. Ngayon, our competitors already, nasa harap na rin natin. Forget about Thailand and Malaysia, they are way ahead of us. So, ano ang dapat gawin natin? Magtulungan tayo, magsama-sama tayo, pag-usapan, at gawin ang dapat gawin para umunlad ang bayan. That is the ultimate objective. Ang Federation has celebrated our 70th anniversary. 70 years na po kami rito sa Pilipinas. Kami po ay may dugong Chino. Ngunit, ang puso namin ay Pilipino. Para sa Philippines. Pinanganak ako dito sa Pilipinas, lumaki at nag-aral dito sa Pilipinas, at nais namin umunlad ang Pilipinas. So kami, dugong Chino, pusong Pinoy, pusong Pilipino. At sana magkaroon ng mas magandang Pilipinas. Pare-pareho tayo sa isang barko. Ang pangalan ng barko ay Pilipinas. Kaya magsama-sama tayo, tulungan natin ang Pilipinas para umunlad. Pleasant good morning and maraming salamat for joining us this morning. Maraming salamat, Dr. Cecilio Pedro, President FFCCCII, for your talk. Nakalimutan ko i-mention, chairman din siya ng Pilipino at Chino Magkaibigan Foundation na nabigay ng 60 million worth of typhoon relief supplies and foods in the last few months, ever since yung mga baha. Next, we have a very important speaker. First, I'd like to say condolences to the family of the Tulfo family for the passing of yung nanay nila last week. And our speaker is, ang full name niya is Bienvenido Tulfo, pero mas sikat siya as Ben Bitag Tulfo. Ano siya, he is an advocate of reforms and change, championing the voiceless and the faceless in Philippine society. Yung mga inabuso, pinagsamantalahan, niloko at pinabayaan sa lipunan ng Pilipinas. Siya ang champion nila. And nagulat ako ngayong umaga, narinig ko first time yung term na ginamit ni Mr. Ben Tulfo, nano-entrepreneur, kasi karamihan sa atin pinag-uusapan micro, small, and medium enterprises or MSMEs. Pero narinig ko kay Mr. Ben Tulfo this morning kanina over pandesal and coffee, sabi niya, concern niya micro at nano entrepreneur. Let us welcome si Mr. Ben Tulfo.
more popular as Mr. Bitag, for opening statement niya. Maraming salamat, mga bossing. Magandang umaga, magandang maulan. Mga kasama sa media, walang kapasalamat nandito kayo. Siguro nagtataka kayo kung bakit ako nandito, mga negosyante ko, mga kasama ko. Pero let me just say the fact. Nahihirapan ako mag-Tagalog. Pero gagawin ko lahat, mix. Medyo sanay ako sa salitang English. Kaya kong Bisaya, kaya kong Japacano. Kaya chop suey halo-halo ang dating. Parang jack of all trade ako pagdating sa wika. Kaya lang, master of none. Dapat may master ko ng language. Anyway, mga bossing, simple lang, no? Ano ba ba't nandito ako? Una sa lahat, ang media ay pang-apat na haligi sa ating bansa. Apat na haligi. Unang haligi ay judikatura, legislatura, ehekutibo at ang media. At dahil ako'y nasa media executive ng company namin, Chief Executive Officer, Corporation, Bitag Media Unlimited Incorporated. For the last 22 years, we exist quietly. Pero we observe what's going on. At dahil nasa Port Estate kami, tayo nandito ngayon, kasamahan ko kayo. Nakasalamin ako, pero matakas ang mata namin. At nakikita namin yung mga bagay sa ibaba na sumasalamin sa totoong pangyayari. Hindi ako anti-government. Magsasalita ako with authenticity. Katotohanan. Authenticity. Ibig sabihin, authentic means real. Hindi siya fake. The reality, ang realidad na nangyayari sa mundong ginagalawan natin sa Pilipinas, bansang Pilipinas, mahal natin yan. Nagsasalita ako, pawang katotohanan. Walang labis, walang kulang, walang dagdag, walang bawas. Precise. Ganun ba sabihin? Nagsasalita ako ng balanse, patas at parehas, pero pinakikinggan ng kaglampanin. Yan ang aking puso dahil ako'y mamamahayag, tulad ninyo, mamamahayag tayo rito. Ipapahayag ko ng sakit ng sistema at nakikita namin. Ang Bitag ay meron kaming action center. Araw-araw, dumarating yung mga tao, daan-daan, bumibilang. Luzon, Visayas at Mindanao, nakikita namin, hindi ako politiko. I am a media person, pero may advocate ako. Advocate ako, may advocacy ako eh. Ang advocacy namin, ilaban ka, hindi ka iiwan. Kontra kami pang-aabuso. Kontra kami sa pananamantala. Kontra kami doon sa panloloko at pagpapabaya. Itong bagay na to na dapat gusto ko makita ninyo para sa mga totoong tao na nahaharap sa hamon, sa totoong lipunan, sa totoong mundong ginagalawa nila na mayroong pamahalaan, may mga sila'y nakatasan, mga polisiya, yung mga bagay na sundin nila. Ang totoong pangyayari na nakikita namin, yung mga maliliit, sila yung mga walang mukha, walang boses. Ika nga, the faceless. You're nobody. Wala ka eh. Because you're nobody, nobody listens to you. Wala ka kasi. So, makikinig sa'yo. Sino makikinig doon? So, dahil faceless ka, you're nobody. Wala kang boses, you're voiceless. Kami, marunong kami makinig, pinakikinggan ang mga problemang totoong pangyayari. Mag-i-intro ko ngayon sa inyo para maintindihan ninyo. Bakit pa ako nandito ngayon? Sige, i-dissect natin. May kasabihan, when there's movement, there is commerce. When there's movement, there is commerce. Siguro nakaranas kayo ng pandemic. Lockdown. May restrictions, may constraint, may hadlang, sakal ang ekonomiya. Hindi tayo makatravel na tayo. Na-experience natin yan. Halos pumaligtad ang mundo, the worldwide COVID-19. It was hard for the businesses. Maraming namatay ng mga negosyo.
mid-size, hindi sila makapag-survive because of the virus. Well, tapos na tayo rin, huwag natin pag-uusapan. Kaya ako sinasabing, when there's movement, there's colors. Anong ibig sabihin ng movement? Ang movement ay sa panghimpapawid, yung mga aeroplano, dinadala yung mga produkto sa isang lugar o galing sa labas ng bansa, papasok ng ating bansa. Yan ay sinasabing movement of goods by big airlines. Navigation, the movement, the sea lanes. So nakikita natin, pag nakita natin na may mga nagaganap na movement, magandang sinyalis yan. And my movement of goods using transport by land. So land, sea, and air is the movement. Where there's movement, there's commerce. Where there's traffic, wag lang yung traffic na hindi umuusad, natatalo rin ang ating gobyerno na malaking bilyones kapag kaya ginagawa ng ating gobyerno yung sinasabing ito yung mga build ng mga malaking highways, mga para hindi ma-impede, hindi mahadlang ang kilos ng ating mga produkto na maihatid doon sa mga paroroonan nila. Sinong nasa likod yan? Mga negosyante. Naintindihan natin ako, bigla sa mga mahirap, may mata ako, kaya ako nakasalabin, meron akong salamin at sumasalamin ang nakikita ko katotohanan, lugod naman ng katotohanan. Ako naniniwala na ang pag-unlad ng bansa ay nakaangkla sa kumpiyansa ng mga negosyante. The business confidence of the business people. Kumpiyansa, bakit? May nakikita silang kumpiyansa. Mahirap na yung kapag walang katiyakan, ako, pigil ang negosyo. Malalaking negosyante yan. Pero paano naman yung mga mid-size, small size, micro and nano businesses na maliliit lang, nagsusumikap para mabuhay. Independente, gumagamit ng kapital. Eh ngayon, sinasabi ko sa inyo, ba't ako nandito? Hinihimay-himay ko para magkaintindihan tayo. Ito kasi, ito yung talino, ipinagkaloob sa akin, ang kung may talento. Ability to articulate, communicate, digest, ingest. Not only that, translate, interpret, so you can relate. And that's the God-given gift na ibinigay sa akin para ilaban yung mga maliliit na mga negosyante. Ang kumpiyansa ng mga mamimili ay nakakatang base doon sa sinasabing kumpiyansa ng mga negosyante. The business confidence create a good economy for the community kasi may nakikita silang pag-asa. May epekto yan sa maliliit na negosyante. Pag nakita ng mga mamimili na gano'n ang klema, na gano'n ang nakikita nila, then tumataas din ang yung consumer confidence, yung kumpiyansa ng mga mamimili na mamili sila na walang hadlang kasi panatag ng kalooban. Consumer confidence. Consumer confidence means consumer spending dahil lamang sa nakikita natin the movements of goods and services. Then, I don't want to talk like an economist. So let's talk about small business. Ang bawat negosyo, binibigyan ka ng permit para sa simpleng negosyante ka, pupunta ka sa lokal pamahalaan, apply ka ng business permit, mag-apply ka ng barangay permit, lahat ng permit gagawin mo, pati pag-business ka, pupunta ka sa mga, pati yung kuminsan, binibisita ka para bentahan ka ng foreign exchange issue. Kasi kung hindi ka kompleto. So now, yun ang sinasabi natin, the ease of doing business. May ibang bansa. One-stop shop, ini-encourage na yung mga negosyante sa atin. I do not want to paint the picture na walang pag-asa kasi I will sell hope, the courage na meron. Hindi ako negatibo doon sa sinasabing nakikita ko. Positibo. May pag-asa. May pag-asa. Kaya lang ang pag-asa ay doon sa mga nakahatang na binigyan ng kapangyarihan, sila ang magpapatupad ng mga polisiya. Sila ang magpapatupad ng kung ano ay tama base doon sa ipinalabas ng ating gobyerno ang polisiya. Ang polisiya kung minsan nasa gitna yan. Ginagawa. Dito nagkakaproblema kasi may interpretasyon yung mga kung sino magpapatupad ng polisiya. Ang polisiya na para magaling yung negosyo, para mapabilis.
efficient, lalong bumabagal. Na ginawa ng pamahalaan para mapadali ang mga maliliit na negosyante, micro, small businesses, na parang magkaroon sila ng kumpiyansa, the spirit of entrepreneurship. Hindi tayo sosyalismo, hindi tayo komunismo. Demokratiko tayo, malaya tayo, the freedom, life, liberty to happiness. The freedom to engage business, malaya ka. The freedom for you to create your happiness in life by to be able to come up with a business. Mahaba na ngayon. Magtyaga muna kayo sa aking mga sinasabi. Total nakatape naman. At din-breakdown yung mga ibig sabihin. Bakit nagsasalita sa sagot? Ganito. Importante naging maingat ako para yung mga regulators nasa itaas at baba nagkakaintindihan. Ang nagsasalita sa Bentulfo si Tita. Ngayon, very simple lang. Sino ang tatayo doon sa mga negosyanteng pinihirapan? Nawawala ng pag-asa, kumpiyansa dahil nakikita nila yung red tape. Dahil yung pulisiyang ginawa ng ating pamahalaan para madali, nagiging mahirap. Yung simple ginawang komplikado. Marami kaming nakikita lumalapit sa amin, malilit na negosyante. Pinakikinggan namin. Nilalagay namin sa files. Pagdating sa files namin, anong tawag dito? Punong-puno kami. Environment, crime, economy, business, injustice, abuses, lahat yan. So nakikita namin araw-araw, barometro yan ng totoo mga taong makikipagsapalaran, lalong-lalo na yung gustong maging malaya at gustong magnegosyo para kumita na maganda naman para sa bansa. So ngayon, ito na ang kwento. Galing kang Leyte, galing kang Mindanao, mamamasahe ka, nakaabot nga para isumbong, ipabitan yung kanilang naranasan. Mantakin nyo. O sige, ito totoo sa files namin to. Pwede namin mapakita ang files. Magsasaka ka man, simpleng driver ka man, ahinante ka man, negosyanteng maliit ka man, apektado yan. Ang maliliit na mga negosyante, medium sa small businesses, micro businesses. Bumili siya ng furniture na kahoy, binili niya sa wholesaler, i-retain mo siya. May driver siya, may outlet siya, i-deliver sa kliyente. Mula doon sa kanyang tindahan, para i-deliver doon sa bumili sa dining set, sala set na mga nara na yun, pagpus na yun, sasabihin ng driver, o ito, i-deliver mo, diniliver niya ng driver. Mula sa kanilang lugar, sa tindahan, pagpunta roon sa nakabili, i-deliver yung furniture dahil ang set na nara. Nandito na yung magaling na mga tawag dito, polis. Mga kaibigan natin mga polis. Dahil hindi nila naintindihan. It's a checkpoint sila. So tatawag din sila. May permit ka ba dyan? Ikahoy yan eh. Saan ba nanggaling yung kahoy niya? Anong pakialam ng driver doon? May pinili lang naman ng retailer sa wholesaler. Yung wholesaler mula sa manufacturer. Yung manufacturer, ay siyang kumukuha ng mga lumber, siyang may permit dapat sa DNR. Kung nakikinig sa atin ng DNR, hindi ko kayo binabanatan dito. Nagsasabi lang ako ng mabuto ba na katotohanan. Kasi ito nangyari. Hinuli mo ngayon yung driver. Kinumpis ka mo lisensya. In-impound ko yung kanyang truck doon sa police station. At ang police station, tatamot ng ulo, tatawag niya sa DNR. Pagdating sa DNR, kasi tinutupad lang naman ang police kasi baka ay mga illegal laging gusto nang sabihin, lumber yan eh. Ang ganda niya, naara yan. Ganda ng ano, may permit ka ba? Anong pakialam ng driver? Bakit mo kinumpis ka lisensya? Bakit mo in-impound yung truck? Kawawa naman yung malit na negosyante. Global warning. Hahanapin nila. Kasi kung hindi mo mahanap yung permit niyan, ang tawag din kapogono. Ano naman ang pakialam ng taong binili niya para gusto niya kumita? Kasi may wholesaler pa siya, may manufacturer pa siya. Yung manufacturer, binibili niya doon sa mga lumber na hindi naman siguro yan. Kasi kung ang suspect siya wala ka, dahil lang ang wala ka mapakita, hinuli mo yung driver,
kinumpis ka mo lisensya, hindi siya makapagtrabaho, 2 linggo na, wala siyang kinikita. Yung negosyante, hindi ma-deliver, binubulyawan na ng kliyente. Kanino tatakbo yun? Mula sa Visayas, tatakbo na yung sa Bicol, ipinabitan. And then, nakita namin. Tinawagan namin ng prosinto, tinawagan ng DNR. Ang tanong sa kanila, ikaw, kolokoy ka, ulihin mo yung nagtatransport ng mga troso, bantayan mo sa checkpoint, hindi yung furniture na yan, alam ko mula sa troso na binili ng retailer sa wholesaler, sa manufacturer, yung lumber, doon ka kukuha. Kung hindi lang kami nakialam, kawawa naman yung driver, matugutom, kumakalam ng sikmura, yung isang negosyante, nawawala na ng pag-asa, ganito naman ang nangyari sa atin dito. Kanino sila tatakbo? Kaya, kaibigan, ipinabitay. Isang tawag lang namin, at sinabi namin, sino ang nagbigay sa karapatan ng impound dyan? Ano ang mo? Anong karapatan mo? Binigyan kami ng rason. Sabi namin, gusto mo bang lumibat kami dyan para tawagin yung pinaka-director ninyo dyan sa radio na yan, paharap sa'yo, pati chief of police, pati yung mayor, darating ako dyan. Maya-maya, sir, okay na, release na ako. Paano na lang kung ikay simpleng tao? Mananatili ka ron. Ito na naman. Case number 1. Ikaw ngayon, dito, may negosyo. Ang negosyo mo, travel and tours. Siyempre, kukuha ka ngayon ng permit sa DOT. Dahil travel and tours ka ngayon. Sa tagal ng panahon, hindi pa ma-release kasi nasa bakasyon. Nagseminar. Hindi pa nagkakarmahan. So, mahihirapan yun. Pag ganun klaseng, pag tinawagan mo nagla-lunch, lumabas, ay may meeting. Hindi ba nakakapwisit? Ang ibig kong sabihin dito, hindi ba narinig yung salita? Mamayan muna, wag mamayana. Nangyayari pa rin yan. Alam ko naman meron tayong ARTA, anti-red tape sa ilalim ng hanggapan ng Pangulo. Nakakaabot pa sa kanila to. Pero kung walang magsusumbong, hindi makakaabot. Kung hindi mo na-report yung sinasabing red tape, ang ating pamahalaan, particular si BBM, sinabi niya ngayon na bilisan natin ang ating pagkakato para to ease of doing business. Doon ako sa maliliit, pero dito sa mga kasamahan ko ngayon, naintindihan nila. Polisiya sa importation, polisiya sa mga ganitong permit. Nagkakatagalan ako minsan, pag medyo nagpapaya ka dyan, napabayaan mo, hindi mo inasikaso. Dalawang klase lang, sinasadya mo ba? Nananadya ka ba? Or tamad ka lang. Either way, tamad ka lang, hindi mo nakita, or sinasadya mo, that's called grave negligence. May kaparusahan dyan. Kapag sinadya mo yan, dahil may pakay ka, pinahirapan mo yung maliit na negosyante, may problema ka. May kalalagyan ka dyan. Pwedeng gamitin yung sinasabing ombudsman, draft